tayo'y di na nagkita. Magandang araw po sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito po ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito, dito sa ating dulang. Luha. Ano? Yun ba ang nobyo mo? Yung naghatid sa'yo, nakatricycle lang? Oo, inay. Ipapakilala ko sana sa inyo, kaso hindi naman kayo lumabas ng kwarto ninyo. Ano ka ba naman? Para kang nauubusan ng lalaki. Yun pang sinagot mo. Bakit naman, inay? Ano masama kay Chris? Binata naman siya. Mapapakain ka ba nun? Abay, namamasada lang yata ng tricycle eh. Mabubuhay ka ba nun? Mapapakain ba kami ng lalaking yun? Haya na naman kayo, inay eh. Ang importante, may pinagkikitaan siya. Abay, dapat lang. Dahil may responsibilidad ka sa amin ng mga magulang mo. Ha? Anong sinabi niyo, inay? Responsibilidad ko kayo? Oo! Dahil hindi ka lalaking ganyan kung wala kaming mga magulang mo. Kaya dapat lang na akuin mo ang responsibilidad na alagaan kami ng itay mo. Ngayong ikaw naman ang may kakayahan. Inay! Oh, natahimik ka, anak. Ano sa nagsasabi sa akin ng best friend mong si Erwin? Kon kasi, may... Bay, ano? Ano ang dapat na babagit sa akin ng kaibigan mong si Erwin? May nililigawan ho kasi ako, mama. Baka kako yun ang nabanggit niya sa inyo. May nililigawan ka na. Talaga? Sino? Maita po ang pangalan niya, mama. Maita. Empleyada ba siya ng ating kumpanya, ha, Chris? Parang wala kasi akong natatandaang nagganggalang Maita na empleyada natin. Hindi ho natin siya empleyada, mama. Dahil may sarili ho siyang negosyo. At yun ang nagustuhan ko sa kanya. Dahil mahilig din pala siya sa negosyo. Tulad natin, mama. Seryoso ka yata sa Chris na yun, ha, anak? Oo, itay. Mabait si Chris. Nakikita niyo naman, ang hindi ko na naibebentang palamig. Siya nang nagbabayad at pinauwi na sa akin. Iniinom natin ang bayad ng paninda ko. Sa bagay, sa tingin ko naman mabait yang si Chris. Talagang mabait si Chris, itay. Lagi nga kaming kumakain sa labas eh. Kita naman ninyo, oh. May dala akong pagkain ngayon. Dahil kayo ang iniisip niya. Oo nga, gustong-gusto ko nga kung pupunta sa dito sa bahay Si inay naman kasi kung minsan, talak ng talak kahit na nandito siya. Kesyo namamasada lamang daw siya ng tricycle. Bakit? Namamasada nga lang ng tricycle ang nobyo mo Siguro po. Siguro. Bakit hindi ka sigurado? Ano bang hanap buhay ng lalaking sinasabi mo? Wala naman o siyang nababanggit sa akin na trabaho niya eh. Naku anak, dapat alam mo kung meron o wala siyang trabaho para alam ko. Ang ipayo ko sa'yo. Ano ba itong nababalitaan ko na may dobya ka na raw? Totoo ba, at Chris? Opo, mama.
Hindi ho ba may nabanggit ako sa inyo noon na nililigawan ko? Hindi ko lang ho siya nililigawan ngayon, ma, kundi nobya ko na ho siya. Anong pangalan niya? Maita po, mama. Dapat pala narinig kong pangalan niya. At tuturin siguro na tindera lamang siya ng palamig. Oo, mama. Nagtitinda ho siya ng palamig. Ano? Nagtitinda lamang ng palamig? Akala ko ba may negosyo siya? Ipinagmamalaki mo pang sinabi sa akin na ang nagustuhan mo sa kanya ay dahil negosyante siya. Yun nga ho ang negosyo niya, mama. Ang magtinda ng palamig? Ano ka ba naman, iho? Sa lahat ng mga magagandang babae na nagkakagusto sa iyo, bakit ang babae pang yun? Nariyan naman si Marlene. Kung kagandahan labang ang pag-uusapan hindi siya patatalo. Mama, binata na ho ako. Hayaan niyo na ho akong magdesisyon para sa sarili ko. Mabuti naman at pinagbigyan mo ang kahilingan ko na lumabas tayo. At nang hindi laging trabaho ang inaatupag natin. Ang sarap nga sa pakiramdam eh. Tahimik na paligid at tanging ang tunog ng alon lamang ang naririnig. Nakakapag-relax. Tama ka nga. Bigyan naman natin ang sarili natin ng pagkakataong makapag-relax at makapag-muni-muni. Dapat lang. Kasi kailangan ng katawan natin ng pahinga. Kung makina nga, nasisira. Yung katawan pa kaya natin. Oh, ano, napag-isipan mo na bang alok kong kasal sa'yo? Oo naman. At ang sagot ko, ganun pa rin. Napag-isipan ko na pero hindi ko pa rin alam kung ano ang magiging pasya ko. Ha? Bakit naman? Ewan ko, hindi ko pa alam eh. Ang tanging alam ko ay gusto kong makisama sa'yo kahit hindi pa tayo nakakasal. Ano? Ang ibig mong sabihin? Magli-live-in tayo? Oo, kaysa naman magpapakasal tayo. Tapos maghihiwalay din pala tayo sa huli. Bakit tayo maghihiwalay? Wala akong nakikitang dahilan para maghiwalay tayo. Maliban lamang kung hindi natin mahal ang isa't isa. Tulad ng sinabi ko sa iyo, Chris, nalilito pa ako ngayon. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Pero nahihirapan na rin ako kasi sa bahay eh. Kaya gusto ko na rin bumukod at magkaroon lamang ako ng dahilan na bubukod kung makikisama na ako sa iyo. Ikaw lang ang tanging mahal ko sa buong buhay kong ito. Pag-ibig ko'y tanging ikaw lamang, sa puso ko'y nag-isa ka lang. Oh, kumusta ng relasyon mo kay Maita? Going strong na ba? Oo. Kaso nang inalok ko ng kasal, ayaw, pero gusto namang magsama na kami. Ano? Ibig mong sabihin gustong mag-live-in na kayo? Oo, pare. Parang ganun nga. Oh, ayaw mo ba nun? Maganda ngayon eh. Pag nagkalabong kayo, hindi na kayo mahirapan pa na maghiwalay. Dahil hindi kayo kasal, hindi ma? Paano naman ang magiging anak namin? Di magiging illegitimate child. Hindi sila magiging illegitimate child dahil dadalhin naman nila ng apelido mo eh. Pwede ba yun? O kaya kung ako sa'yo, sugaban mo na. Nung mong kaya ni Maita na magsama kayong kahit hindi pa kayo kasal. At least, ikaw lalaki ka, walang mawawala. At pare, sa mga pagkakataong yan masusubok mo talaga kung talagang mahal ka niya. Ha? Anong ibig mong sabihin? Huwag mong sabihin ang totoo na katayuan mo sa buhay. Ano? Oo, pare.
maaari, pabayaan mong mahalin ka ni Mayda bilang ikaw. At hindi dahil sa yaman mo o sa buhay. Nang sa ganun mapapatunayan mo talaga kung mahal ka niya. Wala ka na naman sa office kanina. Saan ka ba nagpunta? May pinuntahan lang ako, Mama. Kasama mo na naman ba ang babaeng sinasabi mong nobya mo? Bakit ho ba parang malayong loob niyo sa nobya ko, Mama? Hindi niyo pa ba tanggap na may nobya na ako? Mama, malaki na ho ako. Binata na ho ako. Lahat naman ay sinusunod ko, ha. Pinagtatrabaho niyo ako sa kumpanya base sa natapos ko. Pumayag ako. Kahit gusto ko nang maging manager dahil ayaw niyo tinanggap kong trabaho. Mga kaibigan ko nga kinakantsawan ako. Bakit daw ako nagtatrabaho parang pangkaraniwang empleyado lang? Yung ako ang nag-iisang tagapagmana ninyo. Ngayon, pati pa man naman personal na buhay ko, kayo pa rin na magdidesisyon. Anak, mahal kita. Nag-iisa ka naming anak ng papa mo. At kayo wala na ang papa mo. Ikaw lang ang mayroon ako. Kaya mahal na mahal kita. Kaya kita pinoprotektahan ng ganito. Iho, unawain mo ko. Ina mo ako na walang ibang hangad, kundi ang ikabubuti mo. Nakapakanad mo ang iniisip ko para hindi ka maghirap sa bandang huli. Ano ho? Ano ho bang sinasabi ninyo? Anong maghirap ang sinasabi ninyo? Okay, tatapatin kita. Ayoko sa sinasabi mong nobya mo. Mama, Nag-iisa ka lang. Magmula nang tayo'y di na nagkita. Bueno, wala pa ba yung anak mo? Kasama na naman niya siguro ang nobyo niya. Alam mo naman yon. Mula nang magkanobyo gabi na na kung umuwi. Di bale. Inihatid naman siya dito ng nobyo niya Ang nobyo niyang tricycle driver lang. Ha? Tricycle driver? Oo. Bakit? Hindi pa ba niya nababanggit sa'yo? Hindi pa nga Ay, nako. Paano mo naman makakausap yung anak mo Tanghali ka na kung magising. Tricycle driver ka mo yung nobyo niya. Oo. Kung bakit sa mga nanliligaw sa kanya yung tricycle driver pang yun ang napili. Ayan mo na. Okay na yun. Basta mahal niya yung anak natin. At mahal din niya yung anak mo. Walang problema dyan. Mahal-mahal ka dyan. Isa ka rin konsentiduro Okay na yung tricycle driver kaysa wala. At ito pang isa na sinabi sa akin kanina na gustong ipasabi sa'yo. No. Makikisama na raw siya sa kanyang nobyo kahit wala pang basbas ng kasal ang kanilang pagsasama. Ano? Itay, gising pa pala kayo. Talagang hinintay kita dahil may sinabi sa akin ng inay mo kanina. Nabanggit na ho ba sa inyo ni Inay ang tungkol sa plano kong pakikisama kay Chris? Oo, pero bakit ka pumayag na makisama kay Chris nang hindi pa kayo nakakasal? Itay, ang totoo niyan, inalok na ako ng kasal ni Chris. Oh, Kaso, ako ang nagmungkahi sa kanya
na mag-live-in muna bago kami magpakasal. Ano? Ay, ikaw pa ng babae ang tumangging magpakasal pero gustong makisama sa nobya mo. Kahit hindi pa kayo kasal. Abay, pambihira ang gusto mong nilalak. Yun na ho ang uso ngayon, Itay. Ang magsamang babae at lalaki kahit hindi pa sila kasal. Teka, talaga bang hindi na magbabago yung isip mo, ha? Magli-live-in muna kami, Naku Itay. anak, hindi pwede ang gusto mong mangyari. Ha? Dahil tutol ako dyan sa pakikirelasyon mo kung walang matatag na hanap buhay yung lalaki. Paano na lamang kayo magiging anak ninyo kung walang matatag na trabaho yung lalaki? May tama yata yung winay mo na tinatalagang kanya. Itay, huwag kayong mag-alala. May pinapasada naman siyang tricycle. Alam ko, pero huwag mong masamin din ang pagtatanong ko tungkol sa'yo, ha? Dahil mapapanatag lamang ang kalooban namin ng inay mo kung malalaman namin na nasa mabuting kamay ka. Itay, mahal ko po si Chris. At yan po ang maisisiguro ko sa inyo. Basta anak, mahal ka ni Chris at mahal mo siya. Hindi ako hahadlang sa inyong pag-iibigan. Hindi ka na lang pala umuwi dito kagabi. Saan ka natulog? Sinong kasama mo? Si Erwin ba? Hindi ho. Kung ganon, ay sino ang kasama mo? Saan ka natulog? Magkasama ho kami ng nobya ko kagabi. Ano? Buong magdamag kayong magkasama ng nobya mo? Oo, mama. At wala naman ho sigurong masama dahil magnobya naman ho kami ni Maita. Hindi ba't sinabi ko na sa'yo na ayoko sa nobya mo? Pero mama, mahal ko si Maita. Mahal namin ng isa't isa, mama. Wala akong pakialam kung mahal ninyo ang isa't isa. Basta gusto kong layuan mo siya. Kinalulungkot ko, mama. Sa pagkakataong ito, susuin ko kayo. Dahil mahal ko talaga si Maita. At hindi ninyo kami mapaghihiwalay. Hindi, mama. Papaano yan? Ilang beses ko nang naibigay ang sarili ko sa iyo. Hindi mo kaya ako takbuhan? Ikaw pa talaga ang nagsabi niyan. Samantalang, ako itong nagyaya sa iyo ng kasal. Nag-aalala kasi ako. Baka nga takbuhan mo ako dahil hindi tayo kasal. Bakit naman kita tatagpuan? Mahal na mahal kita, Maita. At hindi ko kayang mawala ka sa akin. Ikaw lang naman ang ayaw eh. Pakasal na kaya tayo para mawala na yung agam-agam mo. Talaga ha? Pag nabuntis ako, hindi mo ako tatakbuhan? Papaano kung magbunga ang ginawa nating ito? Paano kung mabuntis ka? O di mabuti. Baka sakaling magbago ang isip mo at pumayag ka ng pakasal sa akin. At saka, paano naman kita tatakbuhan? Yung mahal na mahal kita. Pakis nga ulit. Mahal na mahal kita, Maita. At handa kong ipaglaban ang ating pag-iibigan. Nag-iisa ka lang. Magmula nang tayo'y dinanag. Ano
Ano pa ang susunod na mangyayari sa buhay ni Maita? Mga giliw naming tagapakinig, sundan bukas ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito dito sa ating dulang. Luha! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrehal Narnola, Susan Madikdeng, Robert De Guzman, Jun Cabato, Emma Dalope, Andrea Solar, Ami Diaz, Jonathan Bravo, at si Oscar Ora. Technical Supervision at Musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert De Guzman, Willie Francisco. Sa panulat at direksyon, Eva Alcoriza. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines. Ang alaala nating di malilimutan, kay sarap ng ating suyuan. Lagi kong natatandaan, maligayang araw nating nakdaan.